Si Rico ay 14 na taong gulang. Batang simpleng lumaki sa isang maliit na baryo sa gilid ng gubat. Ang kanilang baryo ay payak, ngunit puno ng buhay. Napapalibutan ito ng mga malalawak na taniman ng palay at mais, at sa pagitan ng mga ito ay mga makikitit na daanan na madalas dinadaanan ng mga bata tuwing umaga papunta sa paaralan o naglalaro sa kalye. Ilang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa ang nakatayo rito. May mga bubong na bahagyang nabuo mula sa lumang yantok at damo, at ang ilan ay may mga bintanang nakaharap sa liwanag ng araw. Araw-araw, tumutulong si Rico sa panguhuli ng hayop sa gilid ng baryo at paminsang nag-aalaga ng kanilang mga manok at kambing. Mahilig siyang maglakad-lakad sa paligid, pinagmamasdan ng mga tao na abala sa kani-kanilang gawain. Ang mga bata na naglalaro ng habulan at patintero, at ang mga matatanda na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nag-uusap habang pinagmamasdan ng araw. Para kay Rico, di na ba humihinto ang oras sa baryo? Simple, payak, ngunit may kakaibang ganda sa bawat araw. Isang hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, at ang langit ay nagiging halo ng kulay kahel, rosas at banayad na lila, napagpasyahan niyang maglakad sa gilid ng gubat. Dala ang simpleng galak at kuryosidad, sinulyapan niya ang paligid. Pinapansin ang mga paru-paro na naglalaro sa hangin, ang mga ibon na nagliliparan mula puno patungo sa puno, at ang mga ulap na tila dahan-dahang gumagalaw sa himpapawid. Ang gubat, na tahimik at may halong misteryo, ay tila tumatawag sa kanya. Nag-aanyaya na magpatuloy sa paglalakad at tuklasin ang mga lihim ng kalikasan. Habang naglalakad, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang balat. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak na naghalo sa hangin, at ang banayad na tunog ng mga sanga na nag-iinggay sa bawat kanyang hakbang. Sa puso niya, may kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na ang simpleng paglakad na ito ay magiging alaala na hindi niya malilimutan. Habang lumalalim si Rico sa gubat, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang mukha at nagdadala ng amoy ng basang lupa at lumang dahon. Ang paligid ay puno ng tahimik na tunog, ang huni ng kuliglig na umaalingaw-naw sa pagitan ng mga puno, ang pagaspas ng mga dahon na tila nag-uusap sa hangin, at ang mga maliliit na hayop na nagtatago sa anim ng mga sanga. Pinagmasdan niya ang bawat daan, sinusuri ang bawat ugat at bato na maaaring makasagabal sa kanyang paglalakad. Minsan, may narinig siyang banayad na tunog ng tubig mula sa malayong sapa, at napatingin siya sa gilid. Ngunit wala siyang nakita kundi ang pagdaloy ng liwanag sa pagitan ng mga puno. Bagamang walang kakaibang bagay na nakita, ramdam niya ang katahimikan at ang payak, ngunit natatanging kagandahan ng gubat. Ang bawat kulay, ang madilim na berde ng dahon, ang tamsin ng lupa, at ang bahagyang gintong liwanag ng dapit hapon na sumasayaw sa paligid ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang pinahahalagahan ang kalikasan. At sa puso niya, alam niyang kahit simple, may ganda at misteryo sa bawat sulok ng gubat. Habang naglalakad si Rico sa gitna ng gubat, napansin niya ang isang maliit na damuhan na tila naiiba sa paligid. Ang mga damo rito ay mas mababa at may bahagyang liwanag na tumatagos sa pagitan ng makakapal na sanga ng puno. Biglang may nagniningning sa lupa. Isang maliit na kumikislap na bagay na hindi niya agad matukoy. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pinagmasdan ang paligid upang siguraduhin na walang ibang tao o hayop na makakaabala. Nang makarating siya sa lugar,
nakita niya ang gintong mani na nakahiga sa ibabaw ng basang lupa. Maliit ito, tila ordinaryo, ngunit kakaibang kinang ang nagmumula dito sa huling sinag ng araw. Ang liwanag ay bumabalik sa kanyang mata sa bawat galaw niya, at napansin niya kung paano naglalaro ang kulay ng ginto sa dilaw at kahil ng dapit hapon. Hinawakan niya ito ng maingat, iniikot sa pagitan ng mga daliri at pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang makinis na balat, ang bahagyang kurba, at ang maliit na liwanag na bumabalik sa bawat anggulo. Napansin niya kung gaanong simpleng ngunit kaakit-akit ang bagay. Walang hiwaga, walang kapangyarihan, simpleng gintong mani lang, ngunit sa kakaibang paraan natatangi at nagbibigay ng ngiti sa kanya. Umupo siya sa gilid ng damuhan, hawak ang mani sa palad at pinanood ang dapit hapon na unti-unting nagtatakip sa gubat. Ramdam niya ang katahimikan, ang malamig na simoy ng hangin sa mukha, at ang maliliit na tunog ng kuliglig at mga ibon sa paligid. Sa puso niya, alam niya na kahit maliit at simpleng bagay, may halaga ito, alaala ng isang natatanging araw sa gitna ng gubat. Matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, ngumiti siya sa sarili at dahan-dahan niyang itinakda ang plano. Dalhin ang gintong mani pabalik sa baryo bilang paalala ng araw na ito. Isang simpleng bagay, gulit puno ng kahulugan sa kanya. Pagbalik ni Rico sa baryo, ramdam niya agad ang kaibahan ng paligid mula sa katahimikan ng gubat. Ang amoy ng palay at lupa, ang tunog ng mga manok at kambing, at ang malumanay na huni ng hangin ay nagbigay ng pakiramdam ng bahay. Dala-dala niya ang maliit na gintong mani sa palad, at bawat hakbang pabalik sa kanilang bahay ay puno ng kuryosidad at tuwa. Pagpasok sa bahay, agad niyang ipinakita ang mani sa kanyang pamilya. Napangiti ang kanyang mga magulang nung makita ang kakaibang liwanag na nagmumula rito. Kahit maliit at payak, sabi ng kanyang ina, napakaganda at natatangi nito. Pinagmasdan nila ito ng maingat at sabay-sabay nilang pinag-usapan kung paano napunta ang simpleng mani sa gitna ng gubat. Isang bagay na nagdala ng ngiti at kasiyahan sa kanilang puso. Matapos ang maikling usapan, inilagay nila ang mani sa isang maliit na kahon. Maingat na nakabalot sa malambot na tela at inilagay sa lumang estante sa sulok ng bahay. Para kay Rico, ito ay higit pa sa simpleng bagay. Ito ay alaala ng isang natatanging araw, ng tahimik at makulay na gubat, at ng liwanag ng dapit hapon na nagbigay ng kakaibang damdamin sa kanya. Tuwing titingnan niya ang kahon at ang maliit na mani, naaalala niya ang malamig na simoy ng hangin sa gubat, ang tunog ng kuliglig, ang pagaspas ng dahon, at ang simpleng kapanatagan na nadama niya. Isang simpleng bagay na nagdala ng malalim na alaala, ngiti, at pakiramdam ng pasasalamat sa buhay. Isang paalala na minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga simpleng sandali sa paligid natin. Ang kwento ay nagpapakita na hindi kailangan malaki o misteryosong bagay ang magdudulot ng kasiyahan. Minsan, ang mga simpleng karanasan at mga bagay tulad ng isang gintong mani ay may kakayahang magbigay ng malalim na halaga at alaala sa ating buhay. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa mga simpleng sandali, sa kalikasan at sa pagmamahal ng pamilya.